sa bundok. Sige, mag-ingat ka. Ito ng sombrero mo. Nilinisan ko na yan. Tsaka pinabaunan na kita ng danggit. Huwag kang magpapagabi ha. Pagisingin mo lang si Juan ha. Sige. Juan, anak! Gumising ka na dyan! Opo, Inay! Susunduin mo ba nga? Itay mo doon sa bukid! Opo, Inay! Bumangon ka na! Sige po, Inay! Juan! Juan! Bakit nandito ka na naman? Hindi ka ba sasama sa mga nagtatrabaho sa bukid ngayon? Bakit naman, Maria? Napakainit ng araw, tuyo ang lupa. Kahit na magpursige kami dyan, pareho pa rin ang mangyayari. Kukunan pa rin nila kami ng tributo. Kaya ganito na lang ba? Uupo ka na lamang dyan habang buhay, hihintay nung mahulog sa iyo ang bunga? Tingnan mo ang puno to, Maria. Hindi nagmamadaling bumunga. Ayaw niya magpasakop sa oras ng mga Kastila. Sige ka, Juan Tamad. O siya, mamaya ka na magpaliwanag at may bibilhin pa ako sa palengke. Oh, Juan! Nandito ka na naman sa iyong paboritong pwesto. Ako, galing sa bahay ni Kapitan Basilio. May bagong kontrata na naman para sa paggawa ng kalsada. Tanong naman ang kapalit. 3 araw na pagkain at piso, samantalang ikaw kumikita ng 10. Huwag kang ganyan, Juan. Ginagawa ko ito para sa bayan, para sa progreso. Hindi katulad mo, tamad. Progreso ba ang magpakapagod sa Panginoon habang napapabayaan ang sarili mong bukid? Mas mabuti pang paging pagod kaysa katamaran. Kahiyan ko, Juan. Niko ang sinabi ni Pedro. Tama ka anak, nung bata pa ako ay sagan ang lupang ito. Ang bawat butil na itinanim ay nagbubunga ng 100 butil. Bakit naging ganito, Tay? Ba't nawalan ng saysay ang pagod? Noon, ang paggawa ay para sa pamilya, para sa kinabukasan. Ngayon ay para sa pole-serbisyo, para sa tributo. Pinapagod lamang tayo para sa gawain hindi naman para sa atin. Ang mga bundok natin ay napabayaan. Kaya nga, Itay. Ba't tayo nagpapakapagod sa bagay na hindi naman tayo nakikinabang? Sinasabi nila ng mga Indio daw ay tamad. Pero sino nga ba ang nagturo sa atin ito? Kapag hindi na nakikita ng tao ang halaga ng kanyang pagod, nanghihina ang kanyang kamay. At kapag ito'y nawalan ng pag-asa, pipiliin na lang matulog. Mga anak, tama na yan. Pagod na ako. Magpahinga na tayo. Oo nga, pagod na rin ako. Tara na, doon na tayo sa ilalim ng puno. Salamat naman na tayo tapos na. Ngunit sa dami nating ginawa, wala man lang tayo makain pag uwi. Nakakainis, tata. Wala nang ang aanihin, kukuha pa ng tributo ang simbahan. Totoo yan. Kanina halos mahimatay na ako sa gutom. Tapos si Padre Antonio, abay parang wala siyang pakialam sa hirap natin.
Sa naman lang binigyan tayo ng tinapay o sopas bago nila tayo kuhaan ng bayad. Wala tayong magagawa. Ang sabi niya para sa simbahan, para sa Panginoon. Pero paano naman tayo? Hindi ba't nilikha rin tayo na may pangangailangan? Kung tutuusin, kaya naman nating tumanggi kung tayo ay magsama-sama lang. Pero ang iba dyan, natatakot na baka mapagalitan o baka maparusahan. Tahimik lang ako kanina, pero sa loob-loob ko, bakit lagi tayong nagdurusa? Tayong nagbubungkal, tayo yung napapagod, pero sila yung kumikita. Ganyan talaga ang kalakaran noon pa. Ang mahihirap, lalong naghihirap. Pero tandaan nyo mga anak, hindi ka tabara na magpahinga kapag pagod ka na. Ang totoong tamad, yung nakaupo na nga, nanguutos pa. Kaya pala sinasabi nilang tamad daw ang mga Pilipino. Eh paano ka naman kikilos kung inuubos nila lahat ng kita mo? Tama, hindi tayo tamad. Pinapagod tayo at pinagkakaitan. Kung si Padre Antonio kaya yung mag-araraw kahit isang oras man lang, baka siya pa yung unang bumigay. Oo nga. Ano ngayon ang gagawin natin? Wala na tayong butil para sa pamilya natin. Maghati-hati na lang tayo ng natitirang bigas at bukas, maaga ulit tayong magsimula. Hindi para sa kanila, kundi dahil para sa ating pamilya. Tama ka, pero tandaan nyo, hindi habang buhay ganito tayo. Darating din ang panahon na magkakaroon tayo ng karapatang magsalita. Mga anak, ang Diyos ay nagkaloob sa inyo ng masaganang lupain. Dapat kayong magpasalamat sa masipag na paggawa. Naintindihan ba? At ang hindi makakapagbigay ng tributo ngayong buwan ay magsisilbi sa kumbento. Padre, ito po ang aking tributo at iba pa. Mabuti ka, Susan. Gayahin niyo si Susan. Maraming naibibigay na tributo. Pagpalain ka ng Diyos, Susan. Maraming salamat po, Padre. Maria, anak, wala tayong tributong maibibigay. Wala pang naani ang iyong ama. Oo nga, inay. Paano na yan? Huwag kang mag-alala, ina. Magsisikap akong gumawa ng burda at ibibenta ko ito sa kabilang bayan. Salamat, anak. Juan, nasaan ang tributo mo? Wala na po ako sa inyo may bibigay, Padre. Kinain na po namin ng aming ani. Kinuha nyo na rin po ang aming kalabaw. Wala na po natira sa amin. Kapitan! Bakit, Padre? Si Juan ang maglilingkod sa pulo ng isang buwan. Nasaan na ang ibang tributo? Bilis, Juan! Hindi pwede apurong pahinga. Ang bilis sa paggawa, hindi sukatan ng dangal, Pedro. Ay! Kaya mo! Tulang! Kaya mo! Ba't sino may tumig dyan? Kaya mo! Hindi siya huminga! Patay na si Taya mo! Patay na si Taya mo! Taya mo! Patay na si Taya mo! Ilipat ang katawan! Tuloy ang trabaho! Ito ba ang tinatawag mo progreso, Pedro? Mamamatay ang tao sa trabaho!
ako dadalhin? Basta sumama ka lang. Juan, ano ba to? Alam mo namang may ginagawa ako. Tinutulungan ko si nanay kung saan-saan pa ako dinadala. Juan, ano ba to? Alam mo namang marami akong ginagawa eh. Basta, may papakita lang ako sa'yo. Sandali lang. Juan, ano to? Ito ay Gabi Maria, isang uri ng halaman na hindi alam ng mga Kastila. Papalakihin natin to at aanihin. Paano pag nalaman nila? Hindi nila to malalaman. Ito ay ating sikreto lamang. Para sa gutom? Para sa lahat. Hindi ako tamad, Maria. Ayoko lang magpagamit sa kanila. Malalaki na ang Gabi, Maria. Pwede na natin itong kainin. Talaga ba, Juan? Oo, ipagluto mo ko na masarap na putaya. Sige, sige. Juan! Padre, Yan ang hinala ko ang pagre-rebuild eh. Nagtatanim kayo na walang pahintulot. Nagtatago ng ani mula sa simbahan at sa pamalahan. Ito ay mahigpit na pinagbabawal, Juan. Wala kayong karapatan upang gamitin ang lupaing to. Padre, ang latihan pong ito hindi nyo mapapakinabangan. Hindi kayo dito nagtatanim. Hindi nyo ito mapapakinabangan. Ito lang natitirang pag-asa namin. Pag-asa o katamaran? Hindi ba ikaw rin na nagsabi noon na wala nang saysayang paggawa? Yan ang problema sa inyong mga Indio. Mga tamad, walang ambisyon, walang galang sa batas. Padre, hindi po tamad ang mga Pilipino. Ang tinatawag ninyong katamaran ay bunga ng pang-aabuso nagtulak sa amin mawalan ng lakas. Hindi mo ko matuturo-turuan, Juan. Kami ang nagdala ng ilaw sa lupain ninyong madilim. Ilaw po ba, Padre? O apoy na sumusunog ng pag-asa? Kung tunay na ilaw, bakit ang mga bata sa baryo ay hindi makapag-aral? Kung tunay na ilaw, bakit ang mga lupain namin ay kinukuha ng mga may nasa kapangyarihan? Kung tunay na ilaw, bakit wala kaming kalayaan? Pasaway ka, Juan. Magaling ka sana. Ngunit sinasayang mo sa katigasan ng ulo. Hindi po katigasan ng ulo ang tawag doon. Pagkamulat, di na kami bulag. Di na kami pipi. Ang tinatawag ninyong katamaran ay yung paggawa namin para sa iba. Pero ang totoo, inaangkin lang namin ang pagod namin. Kung ganon, inaamin mong nagre-rebelde ka? Kung ang pagtatanim ng pagkain para sa gutom ay rebellion, kung ang pagprotekta sa lakas ay kasalanan, kung ang pagturo sa bata ay krimen, kung ganon, oo, Padre, ako ay nagre-rebelde. Padre, dapat po siguro. Pedro, narinig mo ba ang sigaw ng mga tao? Na daan-daang pinapatay ng pagod? Si Tay Ambo, sino ang may sala? Ako ba? O yung sistemang pinaglilingkuran mo? Ako'y sumusunod lamang sa mga utos. Minsan, Pedro, ang pagsunod ay mas malupit kaysa sa pagwawalang bahala. Ang bulag na pagsunod ay ang totoong katamaran. Ang katamarang mag-isip. Juan, hindi mo naiintindihan ang kayusan kung bawat isa ay kikilos. Kayusan po ba ang tawag sa sistema ang gutom ang nagtataguyod? Kayusan po ba ang tawag sa bayani na sunod-sunuran at pilit na pinapatahimik? May isang taong nagsabi, ang tao ay di dapat maging alipin. Sana narinig nyo rin yun, Padre. Hindi pa dito nagtatapos, Juan. Nagsisimula pa lang tayo. Juan! Nagtagumpay ka, Juan! Hindi pa, Maria, pero ang mahalaga alam na nilang katotohanan.
Ito na ang unang bunga ng ating itinanim. Ito na ang bagong simula. Tandaan ninyo mga bata, ang lupa ay sa atin. Ang pagod ay para sa atin. Hintay niyo po ba pa rin pamuhulog ang bunga, Kuya Juan? Hindi na. Minsan kailangan mong umakyat. Tatagan ng iyong sarili at pitasin ang bunga. Ang katamaran ay kwento nila. Pero ang totoong kwento, tayo ang magsusulat. Narinig mo ba ang sinabi ni Kuya Juan sa mga bata? Opo, ate, niya. Kaya naman, halina't maglaro na lang tayo. Tumangay ka sa akin. Ang fake, pinagtawa mo.